Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na very inspiring umaga-umaga alas 5 po kasama na natin dito sa ating daily devotion. And hello po sa inyo Ma'am Salve, Eileen, Dory, Nori, and Capistrano family. Nakasama po natin dito sa devotions natin. Nakaka-inspire po kayo. Salamat po sa inyo. At hopefully, I hope and pray na yung ginagawa natin everyday ay malaking tulong po sa ating paglagong spiritual. Now, yung devotions po natin sa mga darating na araw ay patungkol po ito sa ating tema, Kristiyanong Wais, Making Wise Decisions Daily. Lahat po ng mga devotions natin ay magmumula po sa Book of Proverbs. Ang Proverbs po ay nasulat upang tayong mga bumabasa ay maging mga wais. Hindi po tuso, kundi wais. Wais sa harap ng Panginoon. Now, yung devotion po natin ngayong umaga magmumula po sa Proverbs chapter 1 verse 19. Ang sabi po rito, "Such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. It takes away the life of its possessors." Ito po ay full of wisdom, punong-puno ng karunungan na dapat po nating i-apply sa ating mga buhay. Sabi po sa Tagalog, ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Kaya po dapat yung mga ari-arian natin, pera o sweldo o pinagkakitaan, nakukuha natin sa tamang paraan at kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ninakaw sa kumpanya, hindi ninakaw sa boss, hindi nagmula sa pangungupit, hindi nagmula sa panlalamang sa kapwa. Sabi rito, mamamatay sila sa ganun ding paraan. Now, ito pong Proverbs chapter 1 verse 19 ay parte po ng isang payo ng magulang sa anak, particularly ng isang ama sa kanyang anak. Kaya po rito, pag inumpisan nyo sa verse 10, sabi rito, "Anak, huwag kang padadala sa panghikayat ng mga taong makasalanan." Anak, huwag kang sasama sa mga masasamang barkada. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, "Halika, sumama ka sa amin." Mag-abang tayo ng sino mang papatayin kahit walang dahilan. Ang example nito, mga sindikato, no? O tara, mang-hold up tayo. O tara, gumawa tayo ng masama. O tara, mag-addict tayo dyan. Or magbenta tayo ng droga. Huwag kang sasama sa kanila, anak, sabi rito. Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patay natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian. So, ito yung mga grupo ng mga tao na manlalamang sa kapwa, pwedeng gagawa ng krimen para makakuha ng mamahaling ari-arian, at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasasamsam. Sige na, sumama ka na sa amin at paghatian natin ang ating mga nasasamsam. Sabi nung payo ng magulang sa anak, "Anak, please, huwag kang sasama sa kanila. Iwasan mo sila. Sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyo'y huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahuhuli siya. Pero, pakinggan po nating mabuti, ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng kanilang ginagawa." So, ang advice ng magulang sa anak, "Anak, huwag kang sasama sa mga taong masasama." Kasi yung mga taong masasama gumagawa ng bitag na siya ring bibiktima sa kanila. Unfortunately, hindi sila aware na yun din ay kamamatay nila. Pero yun, as a principle, yun ang mangyayari. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, "Those who live by the sword will die by the sword." Sino mang namumuhay sa karahasan ay mamamatay sa karahasan. Sabi po dito sa verse 19, ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganun ding paraan. Kaya para sa devotion natin, yung pinaka-quotable quotes natin, no? Ang namumuhay sa kasakiman ay mamamatay din dahil sa kasakiman. Yan po yung una nating katuruan ngayong umaga. Those who live in greed will perish because of greed. Ang namumuhay sa kasakiman ay mamamatay dahil din sa kasakiman. Now, kung kilala niyo po si Marcus Licinius Crassus, isa sa pinakamakapangyarihang tao noong unang panahon sa Roma.
Now, ito pong tao na ito ay nagsimula siya bilang small time. Small time lang na tao. Nung nagkaroon ng civil war sa Rome, yung partido na sinalihan niya, sinamahan niya, sinuportahan niya, yun yung naging master of Rome. So, si Sulla. Now, ito si Crassus, dahil yung let's say, presidente nila, no, makapangyarihan, master of Rome, yun yung sinamahan niya, sinuportahan din siya nung nanalo sila sa civil war. Kaya ang dami niyang political favors. Nagkaroon ng mga proscriptions, yung kinukumpiska yung mga properties ng mga dati nilang kalaban, no? Yung mga natalo nilang kalaban. Inabuso nila yung lahat ng mga opponents nila. Eto si Crassus, ang ginagawa niya, kinukumpiska niya yung mga properties. Pag may nagustuhan siya, kahit hindi kasama doon sa mga dati nilang kalaban, kukunin niya, sasamsamin niya. Kaya nagpakayaman siya na nagpakayaman, ang dami niyang tinapakan na tao, ang dami niyang ginto, ang dami niyang silver. Siya yung, hanggang later on, mas nakilala siya bilang the richest man in Rome. Pinakamayamang tao sa Roma. Now, yung kanyang pagnanais ng mas marami pang yaman, mas marami pang ginto, silver, real estate properties, hindi maubos-ubos, talagang ganid na ganid siya. At one point in his life, nagdesisyon siya na for no reason, walang matibay na dahilan, no? Gusto niyang girahin yung Parthia. Yung Parthia, hindi yun sakop ng Rome. Ang gusto niya lang, mas dumami yung territory niya, mas yumaman siya, mas dumami yung ginto, pilak, kayamanan niya. So, nagdesisyon siya na makipaggera. Unfortunately, natalo siya sa gera. Kaya nga, yung devotion natin ngayon, no? Those who live in greed will perish because of greed. Namuhay ka sa kasakiman, yan na rin ang ikamamatay mo. Kaya nung natalo siya sa gera, as a form of mockery, hindi ko alam kung buhay pa siya nung natalo siya ng mga Parthians, binuhusan siya ng tinunaw na ginto as a form of mockery. I'm not sure kung buhay pa siya o patay na siya noon. And I'm not even sure kung nangyari ngayon historically. Pero sa mga depiction sa movies, ganun eh. Talagang buhay pa siya, tinorture siya eh. Yun ang mga depictions kahit sa mga paintings in the past. Ganun yung depiction sa kanya, tinorture siya dahil sa kanyang kasakiman. Binuhusan siya ng tinunaw na ginto sa bibig niya. Kasi, gusto mo pala ng ginto O ayan, bigyan ka namin ng ginto. Yan yung pangyayari sa buhay niya. Those who live in greed will perish because of greed. Ngayon po dito sa Proverbs, alam na natin yung destination natin eh. Kapag ganid ka ngayon, yan din ang ikapapahamak mo. Pagiging sakim. Now, pangalawa po nating katuruan, God rewards diligence, honesty, and fairness. Kung ang Diyos ay hindi bulag sa injustices at pinaparusahan niya yung panlalamang sa kapwa, ganun din siya sa gumagawa ng mabuti. God rewards diligence as a general principle. Kung masipag ka, honest ka, patas ka, isa kang amo, boss ka, meron kang business, patas ka sa mga tao mo. Alam niyo po, ang mga muunlad na mga negosyo, sila yung mga negosyante na huli yung sarili nila. Unahin nila yung employee nila, unahin nila yung customers nila, unahin nila yung best product for the customers, salary, proper compensation sa mga employees nila. Tapos kung ano yung matira, yun sa kanila. Sila yung mga nagiging successful entrepreneurs. Yung ganong klase ng pananaw, yun po yung binibless ng Panginoon. God rewards diligence, honesty, and fairness. Kung ikaw ay isang taong masipag, tapat, at patas, ikaw yung pagpapalain ng Panginoon. Pero kung ikaw ay sakim, you will perish because of greed. Now, pangatlo po, Christians are not container but channel of blessings. Tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo container. Kapag container kasi tayo, yun yung doon pumapasok yung kasakiman yung greed Gusto natin i-contain yung pagpapala ng Diyos. So, pag dumating sa yung pagpapala, sarado agad yung kamay. Hindi na lalabas yan. Sa'yo na lang yan. Container.
Kaya po maganda yung title natin ngayon. Ikaw ba ay channel of God's blessing o container of God's blessing? Ikaw ba ay daluyan ng pagpapala ng Diyos o ikaw ba ay imbakan ng pagpapala ng Diyos? Now, kung meron mang kasakiman, and I'm sure lahat tayo meron tayong kasakiman sa ating mga puso, no? Kaya nga ibinigay sa atin yung Santong Espiritu para puksain ng Santong Espiritu yung gawa ng laman sa ating mga buhay. Yung pagiging sakim, sa laman ng gagaling yan works of the flesh. Kaya yung laman natin talaga merong kasakiman talaga yan. Ngayon, paano mo lalabanan yan? Malalabanan mo yan kung magpapalit ka ng perspective na, teka, hindi pala ako container. Hindi pala ako imbaka ng pagpapala ng Diyos. Ako pala'y daluyan ng pagpapala ng Diyos. So that's our identity. Christians are not container, but channel of blessings. Now, para po sa application natin, repent and change course. Kung ikaw ay isang anak, o kahit hindi ka anak, kahit sino ka pa, no, na masama yung katropa o kabarkada na dinadala ka lagi sa kasamaan. Sabi rito, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Now is the time to repent. Ang repentance po, ibig sabihin pagsisisi, pagtalikod sa mga maling gawain. Change course, it means magpalit ka na ng direksyon, ng landas na iyong tinatahak. Kasi kung ikaw ay gumagawa ng masama ngayon, alam mo na yung destination yan Mapapahama ka dyan. You have to repent and change course. Now, pangalawa po na application natin, earn money justly and fairly. Kapag tayo po ay kumikita ng pera, we have to make sure na ito ay nakuha natin hindi sa panlalamang sa kapwa. Sabi nga ng talata natin, ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. So, wag tayong kumita sa pamamagitan ng masamang kaparaanan. Yung manatatapakan tayong mga tao. We have to earn money justly and fairly. Tandaan po natin, ang namumuhay sa kasakiman ay mamamatay o mawawasak dahil sa kasakiman. Earn money justly and fairly. Huwag po tayo magpakain sa ating mga anak, ating mga pamilya na yung pinambili natin ng pagkain ay nagmula sa panlalamang sa kapwa. Number 3 po, let's fight greed by being a channel of God's blessings. Labanan po natin yung kasakiman sa pamamagitan ng pagiging generous, pagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Hindi po tayo container, tayo po ay channel. Dumadaan sa atin ang pagpapala ng Diyos. Malalabanan po natin yung kasakiman kung alam natin sa sarili natin, hindi tayo imbakan, tayo'y daluyan ng pagpapala ng Diyos. And in fact, mas lalo tayong magtatamasa ng pagpapala ng Diyos kapag yung pagpapala ng Diyos dumadaloy sa atin. Kapag tayo ay imbakan lang, kung gaano lang yung meron tayo, yun lang yung mako-contain natin, mawawala pa sa atin. So, hindi po tayo imbakan, tayo ay channel of God's blessings. That's how we fight greed. Now, para po sa ating discussion, how does greed destroys a person? In your observation, I'm sure, marami tayong naobserbahan ng mga tao sa paligid natin na sakim. At dahil sa kasakiman nila, nasira yung relationship nila sa kapwa nila, relationship sa anak, kapatid, Yung greed po, wawasak yan kahit nung mga bata kayo na magkakapatid, mga bata pa kayo, close na close kayo, naglalaro kayo together, you have lots of memories. Nung nagkaroon kayo ng kayamanan, nagkaroon kayo ng something na pag-aawayan, marahil pamana ng magulang, nawasak na yung relasyon. Yung greed, it destroys relationships. It destroys a person. So, in your discussion, let's make it meaningful, pag-usapan natin, paano ba winawasak ng kasakiman yung isang tao? Now, para naman po sa ating panalangin, let's talk to God right after this devotion. Ito po yung isa sa pwede nating isama sa ating mga panalangin. Lord, please guard my heart from all kinds of greed. Lord, gwardyahan niyo po yung puso ko mula sa anumang uri ng kasakiman.
Let me be free from the love of money and material things. I want to be a channel of your blessings, not a container of your blessings. This I pray in Jesus' name. Talagang idalangin natin sa Diyos, Lord, please, tulungan niyo po ako na hindi maging container. Na pag may pagpapala ako, Lord, tulungan niyo po akong bitawan. Tulungan niyo po ako na padaluyin yung pagpapala niyo sa akin. At wag ko pong i-contain para sa aking sarili. Sama natin ito sa ating panalangin. Now, kung meron po kayong natutunan sa devotion natin, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon all throughout the day. And see you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.